Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos. Papuri at pasasalamat sa panibagong umaga, panibagong araw, at bagong buhay na ibinigay mo sa amin. Dinadakila namin, Ama, ang iyong banal na pangalan sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal na iginagawad mo sa amin araw-araw. Nawa, samahan kami na iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, sa aming pagninilay, pakikinig ng kanyang banal na salita. At kami ay tanglawan ng banal na Espiritu upang mamalagi sa amin ang liwanag na ibinibigay mo sa amin araw-araw sa patuloy naming pagsusumikap makatugon sa iyong panawagan. Hinihiling namin ito, Ama, kay San Jesus na aming Panginoon at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Manahan ka, O Diyos, manahan ka. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mga kaibigan. Tayo po ay muli magkakasama sa mga ilang minuto sa ating pakikinig at pagninilay ng ating banal na salita ng Diyos para sa linggong ito. Huwag po natin kalimutan magsimba, magpasalamat, magpuri, at tanggapin ang ating Panginoon sa kanyang banal na hapunan. Ngayon po ay October 22, 2023 at ang gospel po natin ay Matthew 22 verses 15 to 21. The Pharisees went out and took counsel on how they could trap Jesus with his own words. They then sent their disciples with the members of Herod's party for this. To do this, they said to Jesus, Master, we know that you are an honest man and teach God's way honestly. You are not influenced by what other people might say, nor are you afraid of anyone. Tell us then what you think. Is it against the law to pay taxes to Caesar? Should we pay them or not? But Jesus understood their evil intent and said to them, Hypocrites, why are you testing me? Show me the coin with which you pay the taxes. They showed him a denarius, and Jesus said to them, Whose head is this, and whose name? They answered, Caesar's. Then Jesus replied, Then give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Kung sa aspeto, sa aspeto mga kaibigan, ng pagdududa, sa aspeto ng hindi pinaniniwalaan ang bawat sinasabi, kinikilos o ginagawa ng isang tao, kahit sa panahon ng ating Panginoong Hesus, siya bilang Diyos at bilang tao ay nakaranas ng mga pagkakataon na siya ay tinatatwa, na siya ay pinagdududahan at siya ay laging sinusukol ng mga marurunong, ng mga taong matatalino nung panahon niya. Mga Pariseo, Saduceo, mga Levita, yung mga sinasabi nating mga aral sa batas ni Moises. At ang ebanghelyo po natin ngayon ay hindi naiiba para sa lahat. Hindi naiiba sa kung saan ang Panginoon mismo ay muli ay sinusukol, ika nga, ng mga nagtatanong sa kanya na mga Pariseo, sapagkat alinman ang isagot ni Jesus, ito ay magiging labag sa batas ng tao at magiging labag sa batas ng Hudyo. Alam natin ang mga Romano at ay merong batas na pinamamalakad natin sa pamamagitan ng emperor. At alam din natin na mga Hudyo ay meron din silang mga tinatawag na polisiya o batas na kanilang tinutupad. At lagi ditong nagkakaroon ng tinatawag na pagmamalabis, ika nga, na hindi
binibigyan ng pansin nung mga panahon na yon sapagkat meron silang mga kani-kanilang mga intensyon. Kaya kung nung si Kristo ay nagsimula ng magturo, hinuhuli nila mismo sa bibig ni Kristo kung anong sasabihin at inaantay nila na magkamali na siyang magiging daan upang si Kristo ay batuhin, ipakulong, at ipapatay. Na alam po natin na nangyari sa bandang huli bagamat wala siyang ginawang masama. Ngayon po, mapapansin po natin na ang pinagmumulan ng katanungan ay yung coin. Kaya nga, no? Pagdating dun sa pagbabayad ng buwis. Kaya sinabi ni Jesus, ano po, sa mga taong nagtatanong sa kanya, ang sabi niya, babasahin po natin. Ang sabi niya, give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. Hindi nila nahuli ang sa salita ang ating Panginoon sapagkat matibay at payak ang pagkakasabi ng ating Panginoon. Kung ano ang nararapat dun sa emperor o kay Caesar ay ibigay ninyo at kung ang nararapat para sa Diyos ay ibigay ninyo sa Diyos. Ano po ang ninanais na ibigay sa atin ng ating Panginoon? Dalawang bagay ang aking bibigyan ng pagninilay sa aspeto na ito na ipinagkakalob sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Una ay yung kung paano na atin binibigyan ng daan ang ating sarili sa pag-aalay, pagbibigay ng ating sarili, ng ating talino, ng ating kakayahan, ng ating husay at lalong-lalo na ng ating yaman, kung ito ba ay para sa Diyos o para sa tao. O kaya para pwede natin sabihin sa gobyerno kasi ang emperor ay ang namamalakad, ika nga, ng kaayusan, ika nga ng Roma ng mga panahon na yon. Kung pwede natin sabihin sa pananalita natin sa makabagong henerasyon, ang para sa gobyerno o kaya ang para sa mga tao ay ibigay para sa kanila, ang para sa Diyos ay ibigay sa Diyos. Na alam po natin na bilang mga mananampalataya at bilang mga sabihin natin ng kasapi sa lipunan na ating ginagalawan, marami ang nakakaalam at nakakakita sa atin na hindi ginagamit ang tama para sa simbahan at hindi ginagamit ang para sa lipunan o sa tinatawag nating pamahalaan, na kung saan may mga taong kinakasangkapan ang simbahan upang umangat sila sa sinasabi nating mga nais nilang intensyon para sa lipunan o sa pamahalaan, at may mga taong ginagamit ang pamahalaan o lipunan upang makilala sila sa loob ng simbahan na kanilang kinaaniban. Kaya higpit ng sinasabi ni Jesus, ibigay ang kay Caesar at ibigay ang para sa Diyos kung ito ay sa Diyos. Ang pagbibigay ng salita ng sinasabi ng ating Panginoon sa atin, tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang miyembro ng lipunan, ay alam po natin dapat kung saan tayo titindig. Alam po natin kung saan tayo dapat gagalaw at alam natin kung ano ang dapat natin ibigay at pangatawanan sa aspeto ng lipunan at pamahalaan na ating kinabibilangan at sa aspeto ng makadiyos na gawain bilang isang mananampalataya. Subalit, marami po sa atin ang hindi nakakakita ng ganito sapagkat lagi tayong pinangungunahan ng mga pansarili nating intensyon. Pinangungunahan tayo ng mga sarili nating mga pamamalakad sa ating sarili, sa ating mga kapwa, na nais natin na tayo ang makilala, mas nais natin na tayo ang pakinggan, at mas nais natin na tayo ang sumikat, ika nga. Subalit ito ay pinapasubalian ng ating Panginoong Diyos sa Ebanghelyo ngayon. Kung ano ang nararapat para sa Diyos, ibigay mo. Kung ano ang nararapat na sa palagay mo na dapat matanggap bilang ikaw ay kasapi ng lipunan o ng pamahalaan, ibigay mo ang para doon upang mas magiging maayos,
maging tapat at maging maganda ang iyong pagkilos. Kailangan po natin na maintindihan, na ang Panginoong Diyos sa buhay natin, lalong-lalo na sa ganitong mga pananalita na ibinibigay niya sa atin, karaniwan sa ating lahat, na tayo ay minsan ay nadadala sa mga sinasabi ng iba. Yung tinatawag natin lalo na yung mga maling pamamaraan, yung mga nasusulsulan, yung mga nawawala tayo sa ating mga pansarili nating paninindigan, mga pansarili nating pangangatwiran at makatarungang pagkilos, dala ng mga kung ano-ano ang sinasabi ng iba. Maraming bagay at maraming tao ang nagiging biktima ng ganyang mga gawain at alam po natin lahat yan. Hindi yan nawawala sa ating kumpanya o sa trabaho na ating kinabibilangan. Hindi nawawala yan sa pamilya o sa ating mga kamag-anakan o sa ating mga kasama sa tahanan at hindi rin yan nawawala sa loob ng simbahan o organisasyon na ating kinabibilangan. Alam po natin lahat yan na may mga tao na kahit sila ay naglilingkod, kahit sila ay sasabihin natin na may pinag-aralan at maganda ang katayuan sa buhay, mas nananaig sa kanila yung kanilang pansariling kapakanan at mga pagkakataon na nakikinig sila sa mga sabi-sabi, nakikinig sila sa mga chismis, nakikinig sila sa mga kwento na kung sino-sino o mga sulsol ng mga taong nakikinabang sa kanila. Alam po natin lahat yan. Hindi nga po ba pag may mga tao na may nagsasabi, pag may mga tao o na mas maraming pera, mas mayaman, kahit pangit at kahit hindi maganda yung pamamalakad o mali ang kanyang panuntunan dahil siya ay may pera, dahil siya ay mayaman, maraming tao ang lumalapit sa kanya. Maraming tao ang nakikinabang at maraming tao ang pikit matang tinatanggap ang mga ginagawa at sinasabi ng taong ito dahil pag sila ay umalis ay mawawalan sila ng pera at hindi na sila magkakaroon ng sabihin natin parte o komisyon sa mga ibinibigay ng taong ito. At hindi lang yon, kapag nalaman nila at meron silang mapapakinabangan sa taong ito, kahit alam nilang mali ang ginagawa, sa halip na kanilang putulin, sa halip na kanilang pagsabihan o sabihin natin, ituro ang tama, itong mga mismong mga nakikinabang sa may kaya o sa mayaman o sa may pera na taong ito, sila mismo ang nagiging sulsol. Sila mismo ang nagiging tinatawag nating mga marites. Yung mga marichu na sinasabi para lamang makinabang, pikit mata nilang ginagawa ang maraming bagay bagamat mali dahil sa kapakinabangan o material na kanilang tinatamasa. Ano po ba ang nais ng ating Panginoon sa ating buhay? Mahirap man tayo o mayaman, may kaya man tayo o wala, tayo man ay nabibilang lamang sa mababang estado ng lipunan o ng simbahan na kung tayo ay ordinaryo lamang na mananampalataya. Ninanais ng ating Panginoon katulad ng ginawa niya ngayon ay matuto tayong magbigay ng tamang desisyon, matuto tayong magbigay ng tama at payak na paninindigan upang maitaguyod natin ang ating pananampalataya bilang isang makadiyos at ang ating maitaguyod natin ang ating pagiging makatao bilang kasapi ng lipunan na ating ginagalawan. Kung ano ang alam natin na para sa Diyos, yun ang gawin natin, yun ang dapat. Hindi tayo dapat nakikinig sa mga sulsol, hindi tayo nakikinig dapat sa mga kung sino yung kakampi o kung sino yung kaaway, kung sino ba yung kasangga mo or what. Hindi dapat ganon. Pag tayo ay tunay na naglilingkod sa Diyos, tayo mismo ang dapat naghahanap ng tamang daan upang madala natin at maisama natin ang iba dahil ang dinadaanan natin o tinatahak nating daan ay para sa Diyos at hindi para kung saan paman. At kung ang tayo ay tumatahak sa daan ng makatotohanan para sa Diyos, kasama nito ang ating pagiging matuwid, kasama nito ang ating paninindigan,
Kasama dito ang ating payak na pananampalataya na hindi tayo kailanman magagapi at kailanman hindi tayo masusway. Ika nga, we will not be swayed by the rumors. We will not be swayed by the issues being thrown at us by others. Sa halip, anuman ang sabihin ng iba, anuman ang sulsol na ibigay ng kapwa natin, lalo na yung mga nakikinabang sa atin, magiging matuwid tayo sapagkat alam natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat at ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos kailanman ay hindi niya ito kikilalanin at hindi niya ito tatanggapin. Lagi po nating tatandaan, ang laging sinasabi ng Diyos, wala siyang kinikilingan. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos, ang para sa tao o para sa emperor ay para sa emperor. Ganun din dapat tayong lahat. Kung ano ang alam nating nararapat na gawin natin at ialay para sa Diyos, ituloy po natin. Huwag tayong magdadalawang isip, huwag nating pakinggan kung anong sasabihin ng iba. Dahil importante po, ang mas malaga ay ang sasabihin ng Diyos. Kahit anong mga bagay na ginagawa natin, kung ito ay may kahalong pansariling intensyon, gaano man kabuti sa paningin ng iba, kailanman ito ay hindi magiging mabuti sa paningin ng Diyos. Ngunit ang mga mabubuting gawa natin at ito ay malinis mumula sa ating puso, kahit anong dumi ang ibato sa atin ng ating kapwa, pero kung tayo ay naninindigan sa tama, yan ay mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos. Yan po sana ang dapat natin baunin sa buong linggong ito. Huwag lagi tayong magpapadala sa mga bagay na kung ano yung nakikita natin at tayo ay nakikinabang at nawawala ang ating direksyon patungo sa daan na tinatahak natin papunta kay Kristo. Sa halip, anuman ang ating makita, anuman ang ating maranasan, nakikinig tayo, naririnig natin, nakikita nating lahat. Subalit yung ating puso, ang ating isipan ay hindi nawawala. Ito ay tuloy-tuloy na nagsusumikap na sabihin natin tuntunin ang daan patungo kay Kristo nang may paninindigan at nang may sapat na pananampalataya, tayo ay kalulugdan ng ating Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Turuan mo nawa kami lagi, O Diyos, na manindigan sa kung ano ang tama, manindigan sa kung anong sapat at nararapat para sa aming lahat. Huwag po sana kami lagi, Panginoon, magpapadala sa agos ng karangyaan, sa agos ng kayabangan, sa agos ng kataasan ng pride, sa agos ng pagmamalaki at pagmamagaling, sa agos ng mga aming napapakinabangan at pinakikinabangan. Sa halip, Panginoon, ang latang ito ay maisantabi namin at patuloy kaming tumutok sa kung ano ang nararapat, dala ng iyong pagmamahal, dala ng iyong banal na salita na siyang gagabay sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na kami ay hindi madala sa agos ng mga kung ano-anong mga sinasabi ng mga kwento at mga sulsol ng iba. Sa halip, ang iyong banal na salita ang aming magiging panuntunan sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.